So good morning mga boss. Ay nako, nandito po na umaga. So yan, sa company na ulit ako. Karating ko lang. So start na tayo. Ano ba? Ano ngayon? Yan ang kapon. Yeah, I'm alauna na ako nakauwi. Alauna na ako nakauwi kasi sobrang traffic. May celebration sa Calamba. So may mini concert. May mga artista ata na dumating. So, hindi ko ini-expect na 12 na ng hating gabi traffic pa sa Calamba, sa mismong plaza. So ang plano ko nga kagabi, kung traffic talaga, doon na lang ako tutulog sa palengke. Kaso luwag yung yung papuntang kaso naipid siya sa plaza. So around 30 minutes din ako na 30 to 1 hour ako na traffic. So, ganun talaga siguro. Hindi natin control ang ang sitwasyon. So nag-extend ulit ako ng kasi yung isang staff ko naman ang may sakit. So mukhang sakitin yung mga ko. Siguro sa init ng panahon nakasang makain din siguro. So yung kagandahan ng naka-free ako. So free, ibig sabihin available. Pwede tayo mag-relievo dun sa mga staff na hindi pumapasok. Since mahina din naman, so okay lang. Pero sana mamaya pamasok na siya. Kasi may ganap ako ngayon. Sa sideline ulit tayo. Mararaket ulit tayo sa beta natin yung pabango natin. So ngayon punta muna tayo ng supermarket. Bili ako ng soft drinks. Tsaka ilang ako pa yung dito. Wait lang mga boss. Problema ako. Wait lang alamin ko lang to boss. Chat lang ako sa staff ko. Diyan ka man. So yan, back to the ball game. Yun, kalimutan kong yan. So punta na tayo sa market, sa grocery. Let's go, let's roll out. Tara na. Kasama niya ang boyfriend niya. So hindi niya pinansin. So yun nga, nakalimutan tayo sa dami na natin siguro kung iniisip. Nandito pala sa loob yung pinamili ko na Yossi tsaka data. Mino ko ngayon chicken curry,
Shanghai, gulay hindi ako nakaano eh. Pero may chicken curry naman, meron siyang laman gulay. Then tinapa. Then tortang talong, yan, may gulay. Sarap. Actually, masarap magluto yung kuko eh. Masarap. Ano pa? Diretso tayo ng market ngayon. Ayun nga pala, ano ko kanina sa isang dun sa intro ko kanina, sa first video ko ng umaga. Medyo tinanghali ako. Aside from tinanghali ako ng gising kasi nga late na ako nakauwi, around 1-2 o'clock ganun. Dito nagkagulo palengke kasi actually planado na naman yun, ililipat sila sa ibang lugar yung karne, so mga meat ililipat siya ng SM, likod ng SM lang. So yung mga fish o yung mga basa tawagin, ililipat din ng area sa lumang palengke kung tawagin, kung mas baka nakakapanood dito at mga taga-Kalamba alam yon. Then yung ayun, valid hati siya sa dalawa. Then ngayon magiging tatlo siya kasi yung mga dating pwesto may mga naiwan, which is yung mga halimbawa si bakery naiwan yon. So mangyayari ngayon, lahat pupuntahan ko yun. Kasi pagpunta ko ng karnihan, doon ako bumibili ng mga manok, baboy. Lilipat naman ako sa isdaan, nililipat ako doon sa bakery o doon sa mga gulay na tinatawag. So hindi ko alam kung paano ko din i-adjust yung time ko. Kasi ang time ko, gumigising lang kami ni wife ko is 4:30 to 5 AM. Tapos malengke, so around mga 1 o'clock, 1 hour lang yon ng pamamalengke ko. Then go na kami sa company. Ngayon ang problema, ang time ng misis ko is 7 AM sharp. Sabihin pag na-late ka, may kaltas yun, or 3 consecutive late is may written alam niyo na, penalty, may karampatang penalty. So yun ang problema ko ngayon, kung paano ko ma-address, masusolusyonan. Hassle ay nako, sigurado naman may plano naman kung sino yung nagplan ng paglilipat nun, is may magandang plano siya sa public market. Siguro may isaayos siguro, kung meron silang gustong isaayos doon na hindi pa maayos, for good siguro. Sa ngayon nahihirapan tayo mag-adjust mga boss. At sana may magandang plano at may magandang resulta, kasi kung wala sayang naman, dinilipat pa. Ang issue kasi ngayon, nagtatanong-tanong din ako doon sa mga matatagal lang tindera doon sa palengke. May mga against, may mga gusto, kasi normal naman yung ganun eh. Sa atin mga yung mga gusto, yung mga ayaw lumipat, syempre number 1 yung mga mamimili nila, diba? Pagaya ko syempre sa tingin mo, kung ako nahihirapan dun sa setup na yun, so hahanap ako ng ibang magsusupply sa akin ng gulay, ng isda, ng karne, di ba? Oo, hindi naman ako nun pupunta doon kasi consume ng time, di ba? So imagine, naging tatlo na yung pupuntahan ko ngayon. Unlike before na one time shop lang siya, andun na lahat, may mga suki na doon. Actually yung iba nga pinipick up ko na lang, nilalagay na lang sa sasakyan. Yun yung mga mawawala. But of course, sabi nga, hindi naman yun yung comfort zone na sinasabi, di ba? Ngayon, kung hindi tayo susubok at hindi pagtatry, kasi kung una pa lang negative na tayo,
Hindi at hindi natin susuportahan yung plan ng government. Siguro government na may plan din, no? Wala na. So, tingnan muna natin bago tayo magreklamo kung anong outcome, kung anong negative impact nun sa atin, sa business natin, ano. Ngayon, ang siguro wag naman sana, ha, kasi time consuming na nga siya, maapektuhan pa rin ang price. Kasi alam nyo kasi kaming mga nagninegosyo sa ganyan, anti lalo na especially, very minimal lang yung ano namin especially pag sa mga pagkain na yung mga niluluto, let's say kaldereta, adobo, fritada, kasi ano yun ilang sangkap yun. So ngayon kung maapektuhan yung price niya, syempre tataas din yun. Ngayon kasi pag sa part ko kasi ang hirap, kasi sabi ko nga, di ba, mahina ang kasi nga mahina ang company. So ang mga tao nagtitipid, imbis na gumastos ng gumastos, very tight ang budget nila. So let's say may budget lang silang sa 15 days, may 500, 700, 750, yun lang yung budget nila, which is naiintindihan ko kasi dati rin akong empleyado alam ko yun paano budget. So imbis na bibili sa akin, babaon na lang. So ngayon medyo nahihiya lang kasi mga kaibigan ko din sila, bibili na lang sa akin ng soft drinks, yosi, ng tinapay. So okay na yon. Ang problema ngayon, ito na naman, domino effect to. So ngayon, abangan nyo kung paano natin ito ma-address, kung paano natin ma-adapt yung gantong changes sa natin, sa time, sa price. Sigurado sana naman wag ganun kalaki kung may adjustment sa price, kasi promise talaga sobrang apektado kami. Yun yung problema. But of course wala tayong magagawa, sabi nga hindi natin kontrolado lahat. So ngayon it's up to us, to me, kung paano ako mag-a-adjust. Yun naman yun yung lagi ng diba, struggle lang ako sa capital ko kung paano magkakasyahin, babalansihin. Tapos ito pa yung problema ngayon, no? So, sabi nga, ngayon, dumating itong mga ganito, hindi mo akalain. Actually, nag-announce na to So expected na to. Ngayon, ang hindi lang natin inaasahan, napadali, napabilis. Imagine kanina parang ghost town yung yung public market. Hindi ko ini-imagine na magkakaganon yun. Tagal na kasi akong namimili doon. Lahat ng mga tao doon sigurado, siguro kilala ko na. Kung hindi man, very minimal lang hindi kilala. Nakakalungkot lang din kasi maghihiwa-hiwalay para alam mo yun, may sarili may kung bahay doon at home ka. Kahit mag-iwan ka ng gamit, hindi mawawala. Kasi nga, andun lahat yung mga kakilala mo, mga kaibigan mo na lang, di ba, nakakapanghinayang, nakakalungkot. Para lang pagre-resign ko din sa ay, so wala tayong magagawa kailangan talaga ng pagbabago. Sabi nga, may kasabihan no permanent in this world except change. Tama ba? Yun yun. Kaya nga ay, so nandito na tayo sa supermarket. Suki din natin to. So yun. paano ng takbo ng natin ito. So yun. So kakat ko na lang siguro ulit then upload kasi ngayon magpapatay mga may chicks doon. Okay. So paano mga boss, pansamantalang magpapaalam muna ang inyong abal lingkod mamaya na lang ulit i-update ko kayo kung anong mangyayari sa racket ko ulit, no? So
kung makakasama yung anak ko, mas maganda. Kung hindi naman, ako na lang, ano. So paano? Kagaya na lagi sinasabi ko, mag-iingat po tayo, keep safe. Piliin natin maging masaya, imbis na malungkot, magalit, no? Keep safe, love ya.